Ngunit si Xiaolong ay nagpaamo lamang ng ilang uod ng suso. Gayunpaman ay nagawang pagpawisan ng husto ang isang matandang veterano. Dahil lamang sa mga uod na tila walang peligro. Ay mga hayop na kinatatakutan maging ng ne. Ngunit ang higit na ikinagulat ng matanda ay hindi lamang alam ni Xiaolong ang incubation period ng mga ito, kundi pati na rin ang pag-unawa sa mga panuntunan ng kanilang pagpaparami. Ito ay nagdulot ng labis na kagalakan sa matanda. Hindi lamang niya ipinahayag na ituturo niya ang lahat ng kanyang kasanayan sa martial arts, kundi pati na rin ang pag-alok na ipakasal ang kanyang napakagandang anak na babae sa kanya. Ngunit nang lumipat siya sa pamilya Tang sa Sichuan, doon lamang niya napagtanto na ang lahat ay hindi kasing dali ng inaakala. Hindi na ako magpapahaba pa. Tungo na tayo sa pangunahing nilalaman. Isang araw na umuulan. Isang grupo ng mga tao mula sa martial arts school na hindi alam kung saan nanggaling. Pumasok sa templo ng tao at nagtanong. Nandito ba ang namamahala? Paumanhin sa abala. Sa gitna ng walang tigil na ulan sa lugar na ito, isang batang lalaki ang lumitaw. Nagulat din ang grupo ng mga tao nang makita ang batang lalaki. Nang makita siyang nakaharang sa pintuan, alam ng pinuno ng grupo ang kanyang intensyon. At tumigil sa labas ng templo. Siya ay may mapupulang mata. Tinatayang nasa 50 taong gulang. Na may seryosong mukha na nagmamasid. Sa isang abandonadong lugar tulad ng templong ito. May tao pala rito. Pagkatapos ay nagsalita, Little Hero. Maaari bang makituloy para sa isang gabi upang takpan ang ulan? Tahimik na tinitigan ng pangunahing karakter. Ang mga taong nasa harap niya. Nag-aalala siyang nag-iisip. Sino kaya ang mga taong ito? Kahit na ako ay bata pa. Nagbibigay pa rin sila ng paggalang at pagbati ng may respeto. Kasama ang mga formal na salita. Hindi kaya iniisip nila na ako ay isang maliit na Taoist priest na nagbabantay sa abandonadong templong ito. Ngunit mukhang hindi naman sila masasamang tao. Pagkatapos mag-isip, nagbigay siya ng paggalang na may respeto at nagsalita. Isa lamang akong taong dumating upang tumira sa abandonadong templo. Mula pa ilang taon na ang nakalipas. Maaari kayong magpahinga sa kahit saan ninyo naisin. Gayunpaman, ang pangunahing silid ay ang lugar na aking ginagamit. Kaya huwag sana ninyo akong abalahin. Hiling ko na pumili kayo ng ibang lugar para magpahinga. Alam din ng matanda ang kanyang intensyon at tumugon sa kanya ng may paggalang. Maraming salamat, Little Hero. Bata ka pa ngunit tunay na magalang. Gagawin namin yan. Pagkatapos ay lumingon siya at inutusan ang kanyang mga disipulo. Narinig na ba ninyo? Bilisan ninyo at lumipat. Huwag kayong lumapit. Sa silid ng Little Hero. Maghanap kayo ng ibang lugar upang masilungan sa ulan. Naiintindihan? Sumunod silang lahat ng masunurin, opo, pinuno ng pamilya. Dahil sa lumalakas na ulan. Mabilis na nagmamadali ang grupo ng mga tao mula sa martial arts school. Para maghanap ng silid na masisilungan. Tahimik na nagmasid ang pangunahing karakter. Ang insignia na nakadikit sa mga damit ng bawat isa ay nagpahiwatig sa kanya. Kaya lahat sila ay mula sa iisang pamilya. Medyo curious din ako kung anong klaseng mga tao sila. Ngunit ngayon ay may mas mahalagang bagay na dapat gawin. Magalang na yumuko ang pangunahing karakter. Sa pinuno ng kanilang pamilya. At mabilis na umalis. Pumasok siya sa kanyang pangunahing silid. Ang kanyang excitement ay hindi maitago sa kanyang magandang mukha. Aking mga mahal. Oras na para kumain. Naglalakad siya habang sumasayaw-sayaw na tila pupunta sa kanyang minamahal. Nang tumingin siya sa mga jar na puno sa loob ng silid. Binuksan niya ang takip at tumingin sa loob na may masaya at gustong-gusto na mukha. Sa loob ng mga jar ay naglalaman ng mga insekto na mukhang kuliglig. Niyakap ng pangunahing karakter ang isang jar na naglalaman ng mga insekto sa kanyang kamay. Umiiyak niyang sinabi, halos malati na ako. Nagugutom na ba kayo? Pagkatapos ay lumapit siya at binuksan ang isa pang jar. At nakita niya roon ang isang Heidi, JKE Black Earth Tiger. Isang uri ng gagamba na naninirahan sa Hainan, China. Ito ay isang malaking gagamba na maaaring lumaki hanggang 20 sentimetro.
na may kakaibang kulay na nagpapaalala sa black tiger. Masaya niyang ginamit ang chopsticks para pakainin ng kuliglig. Heidi, kumain ka ng marami. Kung wala kayo, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa kuya. Nang makita niya itong masigasig na kumakain ng kanyang pagkain, natuwa rin siya. Nung una ay kasing liit lamang kayo ng kuko. Ngunit ngayon ay nagpalit na kayo ng balat ng 2 beses at lumaki na ng ganito. Masayang-masaya si kuya. Nang makita niyang busog na ang kanyang mga alaga, nagpatuloy siya sa pagpunta sa isang drawer sa tabi. Binuksan ng pangunahing karakter ang drawer na nasa harap niya. Lumabas na sa loob nito ay may Tok, B. Van the Dominion Overlord Lizard. Partikular, isang marble gecko. Isa rin itong katutubong hayop sa lugar na ito. Ang katangian ng uring ito ay ang mga guhitan sa katawan at inalagaan. Ipinakita niya ang kanyang kakaibang kasiyahan na walang nakakaalam. Masaya niyang sinabi, mahirap kayong hanapin at bilhin sa nakaraang buhay. Dahil walang mapagkukunan para umangkat. Pero dito, kailangan ko lang lumabas at makikita ko kayo. Sa lahat ng dako. Kuya, nabubuhay. Dahil sa kagalakan na makita kayo. Pagkatapos ay pinakain niya ito. Bigla, sinunggaban at kinagat ng Tok ang kanyang kamay. Na nagdulot sa kanya ng sakit, nagpumiglas at sumigaw ng malakas. Ang pinagmulan ng simula, na humantong sa pangunahing karakter na mag-alaga ng mga nilalang na ito, ay ang kanyang hilig at kasiyahan sa mga insekto. At lalo na ang pambihirang reincarnation na nangyari. Dahil dati siyang streamer sa modernong panahon. Sa esensya, kasama ang aura ng isang streamer. Milyon-milyong tagasunod. Streamer na dalubhasa sa fabre na masigasig na nilalang. Na may imahe ng nilalang sa harap. Hindi masyadong mahirap sabihin na. Ang pangunahing paksa ay ang mga insekto at mga nakalalasong hayop. Ngunit ang problemang kanyang naranasan nang naghahanda siya na mag-upload ng bagong content ay ang live broadcast ay ginanap upang gunitain ang pagkamit ng 1,000,000 tagasunod. Ang content ng broadcast na iyon ay ang 1-0 pinakanakapipinsalang ahas sa mundo. Ang mga manonood ng live broadcast na iyon ay patuloy na nagtatanong, nasaan na ang Black Mamba? Bakit hindi namin makita? Siguro hindi naman talaga galing Africa. Niloloko tayo ni Febre. Ipakita mo na sa amin ang ahas. Kagat kahit 1 beses lang. 1 beses lang. Kagat kahit 1 beses lang. Hindi ba pwedeng mangyari? Pagkatapos noon, ang gumagamit na may nickname na Gizzy Devs Back Home ay naharang. Mayroon pang nagtanong. Ang Black Mamba ba ay pag tinamaan sa ulo ay patay na agad? Alam na alam ni Fabre na sa mga iyon. Ito ang pinakakilala bilang pinakanakapipinsalang uri. Dahil sa kanyang malupit na katangian. Pagkatapos, ang pagpunta sa Africa upang hanapin ang Black Mamba ay naging kapahamakan. Nakaupo si Fabre sa upuan at bumuntong hininga sa kanyang mga tagahanga. Na sinasabing walang anuman. Talagang walang Black Mamba, hindi naman yan stray cat sa kanto ng kalye, di ba? Pagkasabi niya, tumayo siya agad at sinabi sa lahat na magpapahinga muna ako saglit at hahanap ulit. Ang mga manonood na hindi makapaghintay ng resulta ay sabik na sumagot. Sige po, magpahinga ka na lang. Dito lang kami naghihintay. Hanapin mo na agad. Biglang nakaramdam ng uhaw si Fabre. Kaya lumapit siya sa refrigerator upang maghanap ng bote. Napampawi ng uhaw. Napapagod na siya. Bakit hindi ko pa rin siya makita? Samantala, may isang ahas na nagkukubli sa ibabaw ng refrigerator. Kaya nakagat ako sa isang iglak. Nang maramdaman niya ang sakit mula sa pag-ambush ng ahas, nagulat si Fabre at sumigaw ng malakas. Ang mga manonood ay may mga taong nagagalak. May mga taong nag-aalala at nagtatanong. Nakagat ka na ba? Anong number ang tinatawagan sa Africa para sa 119? Dahil sa sobrang nakakalasong kamandag ng ahas. Nahilo si Fabre at bumagsak sa sahig ng kanyang silid. Kasabay nito, inamin niya na agad akong namatay. Bumalik sa kasalukuyan.
Abala pa rin siya sa pagpapakain sa kanyang tuk. Naisip ng pangunahing karakter. Nung hinahanap kita ay wala kang bakas. Pero nagtatago ka pala sa ibabaw ng refrigerator. Ang batang pinuno ng pamilya ay biglang lumitaw sa harap ng kanyang silid. Nang walang pasabi. Pagkatapos ng ilang segundo, nagsimula siyang magsalita at nagtanong. Nasa loob ka ba, little hero? Dahil sa takot na matuklasan ang kanyang kakaibang interes. Dali-dali niyang inilagay ang tuk sa loob ng drawer. At mabilis itong isinara. Pagkatapos ay lumabas siya agad at nakipag-usap sa kanya. Nagmumuni-muni niyang tinanong, may problema ba? Sa kanyang kaaya-ayang hitsura. Mabilis siyang tumugon. Nagpapasalamat kami na pinatuloy mo kami sa ulan. Hindi ko alam kung gusto mong sumabay sa amin sa hapunan. Pagkatapos ay sinabi pa niya. Nakakuha kami ng usa. Nang marinig ito, ang mga mata niya ay biglang lumiwanag at nagtanong. Usa. Usa. Nang marinig ang karne, ang kanyang mga mata ay nagsimulang lumuha. Ng mga luha ng kaligayahan. Nang iniisip ang mga araw kung kailan niya binalatan. At inihaw ang kanyang mga alaga upang mabuhay. Paumanhin sa inyo. Sa lahat ng oras na ito ay ahas at tuk lamang ang aking kinakain. Siya ay tumalon sa tuwa at nagsalita ng malakas. Kung papayagan ninyo ako, lubos kong pahalagahan at kakain. Masayang tumalikod ang lalaki ng pamilya Tang. At ginabayan siya sa ulan. Na tumatawa ng malakas at sumagot. Kung gayon, tara na. Pagkatapos ng ilang sandali, tumigil din sa wakas ang ulan. Ang maliwanag na buwan ay sumilip sa madidilim na ulap. Sa ngayon, nagtitipo na silang lahat. At nakaupo sa tabi ng apoy. Na may malaking piraso ng karne ng usa na nakalagay sa ibabaw nito. Nang makita ang sarap ng karne sa kanyang harapan, hindi na niya kayang tiisin pa. Ang kanyang mga mata ay lumaki at ang kanyang laway ay nagsimulang tumulo ng walang kontrol. Nang makita siyang nagpapakita ng ganitong kasakiman, hindi siya nagsalita ng anumang salita. Patuloy lamang na nagmasid sa lahat. Sa huli, sinabi niya sa kanya, sa tingin ko, kailangan pa ng kaunting oras para maluto. Habang naghihintay, maaari ba akong magtanong ng ilang bagay? Nang marinig niya ito, namula siya sa hiya. Dahil sa pagkawala ng kanyang imahe sa harap ng maraming tao. Iniisip na abala siya. Sa panonood at nakalimutan ang kanyang kaluluwa. Mabilis na tumugon ang pangunahing karakter ng magalang. Senior. Mangyaring magtanong. Nag-aalangan siyang nagtanong. Nakatira ka mag-isa sa mga bundok ng hainan? Ilang taon ka na? Pagkatapos ng ilang sandali, ang kanyang sagot ay dapat na nagpagulat sa kanya. Sinabi niyang siguro mga 145 taong gulang. Curious niyang tinanong, sigurado ka ba na mga ganun? Hindi maganda kung ibubunyag ang lahat ng kanyang pagkakakilanlan. Sa isang taong unang beses niyang nakilala. Kaya naisip niyang, kailangan niyang magsinungaling. Pagkatapos mag-isip, sumagot ang pangunahing karakter. Mula noong maaksidente ako noong bata pa ako. Hindi ko na maalala ang mga alaala ko noon. Ang nakaantig na kwentong ito ay siguradong magiging dahilan upang mabigkas niya, isang ang napakalungkot na kwento. Curious niyang itinanong, kaya mag-isa ka na rito sa loob ng mahabang panahon? Mabilis na sumagot ang pangunahing karakter. Dahil wala akong talento. Dito ako nakatira at humuhuli ng mga ahas. Binabalatan ang mga ito at ibinebenta para kumita ng pera. Nagsimulang mamula ang pisngi ng matanda at sumagot. Bata ka pa pero naglakas loob ka ng humuli ng mga ahas? Dahil mayroon siyang malawak na karanasan. Tungkol sa mga nakalalasong uri sa nakaraan niyang buhay. Naging medyo madali para sa kanya. Yumuko siya at sumagot. Sanay na po ako, kaya ayos lang. Habang nag-uusap silang dalawa, may isang matandang lalaking may puting buhok, na may dalang isang pagkain na puno ng karne at sinabing, dinala ko na ang akin. Kunin mo muna ito. Nagliwanag ang mga mata niya nang marinig ito. Humawak siya ng 2 kamay at nagpakita ng masayang mukha. Masayang. Tinitigan ng matanda ang piraso ng karne na umaaso sa kanyang kamay. At sinabing,
Mukhang gutom na gutom ka, kaya sinabi ko iyan. Magalang din siyang tumugon. Salamat po, Senior. Kinuha niya ang piraso ng karne sa kanyang kamay. Masaya niyang sinabi sa matanda na matagal na siyang hindi nakakakain ng karne. Pagkasabi niya niyan, kumagat siya agad ng malaki. Habang umunguya, nakaramdam siya ng kasiyahan at naisip na ito nga ang kaligayahan. Nang makita siyang kumakain ng marami. Napakainit pa ng karne. Masayang nagbiro ang matanda. Bata ka pa pero kumakain ka ng napakasarap. Pagkatapos ng ilang segundo, nagsalita muli ang lalaki kanina. Habang kumakain ka, makinig ka sa akin. Ang kanyang mukha na kanina ay mahinahon ay biglang naging tensyonado at sinabing, may hinahanap kami. May nakita ka bang kakaiba sa paligid? Curious siyang nagtanong, ibig mong sabihin kakaiba? Dahil nahirapan siyang maunawaan ang kanyang sinabi. Wala siyang ibang magawa kundi mag-isip. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin ito. Mula sa kabilang banda, biglang nagsalita ang matanda. Pinuno ng pamilya. Ang batang ito ay nagbigay sa atin ng maliit na pabor. Maaari mo bang sabihin sa kanya? Nagpatuloy siyang nagsabi. Delikado kung hindi niya alam at mapahamak siya. At saka mag-isa lang siyang nakatira. Siguradong wala siyang pagsasabihan. Kung susundin ang sinasabi ng mga nakakatanda, tiyak na hindi ka magkakamali. Sumang-ayon din siya. Totoo ang sinabi ni Ama. Pagkatapos magsalita, sinabi niya. May hinahanap kaming centipede na may asul na batik sa katawan. Nagulat siya at curious na nagtanong. Na may asul na batik? Sa kanyang isipan, nagtanong siya, Denghithens ba ay isang alupihan? Ipinaliwanag niya. Ang itsura nito sa pinakamaikling paraan. Tinatawag itong Fenban blue-spotted centipede. Malaki ang sukat nito. Kaya siguro nakita mo na ito. Namangha siya nang marinig niya ang laki nito at nagtaka, malaki ba? Pagkatapos ay bigla siyang naging curious. At sabik na nagtanong. Gaano kalaki kapag malaki? Batay sa kung ano ang nakasulat. Nag-isip siya at sumagot. Kung ito ay mature na. Ang susunod na sinabi ay nagdulot sa kanya ng gulat. Namutla ang kanyang mukha at nabigla nang marinig niya. Na sinabi lamang niya. Siguro sapat na ang laki para madali kang lamunin. Nang marinig niya ang kanyang abstract na sukat. Naisip niya. Akala ko nakabalik lang ako ng ilang daang taon. Nagsimulang magbago ang kanyang mukha. Naisip niya. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganito kalaking alupihan. Kaya, simulat sa pool, ibang mundo pala ito. Hindi napigilan ng matanda sa tabi na sabihin. Mukhang natakot na ang batang ito. Kalmadong hinimas ng matandang may puting buhok ang kanyang balbas. At sinabing, huwag kang mag-alala. Dahil nandito kami para hulihin ito. Nang marinig na may gustong humuli nito. Curious siyang nagtanong, hahuliin ninyo ba ito para alagaan? Nang marinig ang kanyang inosenteng tanong. Nagulat ang matanda at siya at nagtanong, alagaan? Pagkasabi niya niyan, curious niyang hinimas ang kanyang balbas at tumawa ng malakas. Alagaan ng Fenban Fians. Nakakatuwa iyan. Sinubukan ng lalaking nasa tabi na pigilan ang kanyang pagtawa at sumagot. Ang batang ito ay nakakatuwa talaga. Mabilis na sinabi ng matanda ang kanyang tunay na layunin. Paano namin aalagaan ang bagay na iyan? Balak naming gamitin ito para gumawa ng gamot. Nang marinig iyon, ang kanyang mukha mula sa excitement ay biglang naging malamig at nagtanong. Para saan? Ipinakita niya ang kanyang mukha na hindi komportable at naisip na. Akala ko business partner ako. Pero lumalabas na nagbebenta pala kayo ng gamot. Pagkatapos mag-isip, nagtanong siya. Gusto mo bang gawin iyon? Naging seryoso ang mukha ng matanda. Nang marinig ang tanong na tila simple lamang. Humawak siya ng mahigpit sa kanyang kamay at sinabi. Maaaring ganoon nga. Ang aking apo ay nakaratay dahil sa malubhang karamdaman. Lumalabas na ang Fenban. Sangi. Ang huling pag-asa para tulungan ang kanyang apo. Sinabi niya na ang inner core lamang ng Sangi inner core
ang makapagliligtas sa kanyang apo. Kaya sinusubukan niya itong hanapin. Nagulat siya at sumagot. Kung para sa apo mo, sabihin mo ng direkta. Ang inner core ay isang crystalline substance na nabuo mula sa accumulation ng ki. Lakas sa katawan ng mga hayop na naging mga espiritu. Mga mystical na nilalang. Nagsalita ang matanda sa tabi. Iyon ang aking anak na babae. Mabilis niyang naunawaan ang sitwasyon. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinimas ang kanyang baba. Na nagsasabing, ang bata ay nasa bingit ng kamatayan kaya gusto nilang subukan ang lahat ng paraan. Kahit na ang alupihan ay hindi gamot. Hindi mababago ang pagmamahal ng mga magulang. Nang tumingin siya sa anyo ng ama, nalabis na nagmamahal sa kanyang anak. Hanggang sa puntong tumawid sila sa gubat para hanapin ang nilalang. Na tila hindi nag-i-exist. Nakaramdam siya ng kaunting awa at naisip na. Kawawa naman ang purebred alupihan. Pero dahil inimbita nila ako na kumain ng karne, tutulungan ko sila. Pagkatapos mag-isip, nagsalita siya tungkol sa essence. Nang marinig na tila may lead siya, nagbago agad ang kanyang ekspresyon. At mabilis na nagtanong. Nakita mo na ba ito? Sumagot siya, hindi. Hindi ko pa ito nakikita. Pagkatapos marinig ang mga salitang iyon, bumalik siya sa pagiging tulala at walang gana na sumagot. Naiintindihan ko. Pagkatapos ng ilang segundo, nagpakita siya ng isang mapanganib na ekspresyon at nagpatuloy. Gayunpaman, kahit na hindi ko alam kung ano ang Thanban intent. Nang marinig na may kaunting pag-asa, lumingon siya ng naguguluhan. Sa direksyon niya. Nang makita niya na tila nagtitiwala siya. Nang idilat niya ang kanyang mga mata at mahinang ngumiti. Sinabi niya, mahuhulaan ko kung nasaan ito. Sa karanasan sa kanyang nakaraang buhay bilang si Fabre. Kahit na namatay siya pagkatapos makagat ng ahas. Sa pamamagitan ng karanasan na maaari niyang maipon. Tiwala niyang masasabi. Na mas tiwala siya sa kanyang kaalaman tungkol sa mga lason. Kaysa sa anumang may. Sinabi niya. Na sa humigit kumulang 8.7 milyong uri ng mga nabubuhay na nilalang. Humigit kumulang 20,000 uri ang kilala na may kamandag. Itinago ko ang lahat ng kanilang kaalaman sa aking isipan. Isa-isa. At ang alupihan ay walang pagbubukod sa kanila. Sa kanyang kaalaman pagdating sa lason. Hawak ko ito sa aking palad. Kinuha ni Weixia Olong ang aklat. At ipinokos ang buong isip. Patuloy na nabubuklat ang bawat pahina. Naglalabas ng isang mahiwagang liwanag. Pagkatapos ng ilang sandali, isinara niya ang aklat. Dahan-dahang idinilat ang kanyang mga mata at masayang sinabi. Natagpuan ko na ito. Masayang kumindat si Xia Olong at sinabing. Kung ito ay isang malaking alupihan. Sa tingin ko alam ko kung nasaan ito. Nagulat na nagtanong si Tang Shan, ano? Talaga ba? Sumingit din si Tang Jun. Kung ganoon, saan ito posibleng naroroon? Nag-isip siya at tumingin sa dalawa na nagtatanong. Hindi ko alam kung saan kayo. Naghanap at kung kailan. Maaari ninyo bang sabihin sa akin? Kahit na hindi niya alam kung bakit tinatanong ni Xia Olong ang bagay na iyon. Sumagot din si Tang Shan. Naghanap kami sa hilaga at silangan sa paligid. Kadalasan ay naghahanap kami sa araw. Sa hilaga, kadalasan ay naghahanap kami sa tabi ng ilog. Hinimas niya ang kanyang baba at bumulong. Kung ganoon nga. Sa kanyang isipan, naisip niya. Totoo nga na may dahilan kung bakit hindi ninyo ito matagpuan. Nagulat ang dalawa nang marinig na sinabi ni Xia Olong. Kung ganoon, malinaw na hindi ninyo ito mahahanap. Nahulog ang Tang Jun, malinaw. Bakit? Nagmadaling nagtanong ang matanda, maaari mo bang sabihin sa akin ang dahilan? Ngumiti siya ng may pagmamalaki. Sige lang. Tungkol sa alupihan. Kabilang sa mga arthropod ng class na Chelopoda. Malawak ang kanilang saklaw ng aktibidad. At mga hayop na ectothermic. Kaya, kailangan nila ng isang lugar na mapagtataguan. Upang mapanatili ang isang matatag na temperatura at halumigmig. Ang nakakatuwa. Hindi tulad ng karamihan sa mga insekto. May mahinang water-repellent membrane. Sa pamamagitan ng mga butas sa ibabaw ng balat.
Kaya sa totoo lang hindi nila gusto ang mga lugar na may masyadong maraming tubig. Kahit na kailangan nila ng isang mataas na halumigmig na kapaligiran. Ayaw nila sa mga lugar na may maraming tubig. Sa kabaligtaran, kung walang halumigmig, hindi rin sila maaaring mabuhay ng matagal. Ito ay isang natatanging katangian ng alupihan. Nakaupo sa gilid ng bahay. Nagpatuloy si Xiaolong sa pagbibigay ng impormasyon. Kaya ang uring Thanban and sense na may malaking katawan. Malamang na hindi maninirahan sa makakapal na gubat o tabi ng ilog. Sumakit ang ulo ni Tang Jun. Hindi ako makapaniwala. Kaya, ang lugar na gusto ng alupihan ay hindi sa mga nabubulok na kahoy. Sinabi niya na ang ilang maliliit na uri ng alupihan ay maaaring matagpuan sa mga lugar na iyon. Siguro ang sinasabi ninyo ay malaking alupihan, di ba? Ngunit nagpatuloy si Xiaolong sa pagsasalita. Kung malaki ang katawan nito, ang mga bumagsak na puno sa gubat o mga bato sa tabi ng ilog ay hindi magiging angkop na lugar. Dahil walang lugar para magtago. Pagkatapos marinig, nagkatinginan sina Tang Shan at Tang Jun at tumango. Nakaupo sa tabi niya. Nag-aalala siyang sinabi, kung matagpuan namin ito sa lugar na itinuro mo. Siguradong gagantimpalaan ka namin. Ngumiti siya ng may pagmamalaki at itinuro ang bundok sa harapan. Kinumpirma ni Xiaolong na sa kanluran. At itinuro. Mas mainam na subukan ninyo sa batuhan na bundok sa kanluran. Sa araw, ang mga alupihan ay nagpapahinga sa ilalim ng mga batong nainitan at lumalabas lamang sa gabi. Sumikat ang buwan at nagliwanag sa bangin. Sa bangin, naghati-hati at naghanap ang mga tao. Tumayo si Tang Shan ng matatag sa tuktok ng bundok at nagmasid. Kumunot ang kanyang noo at nag-isip. Sa sandaling ito, may tumakbong tao at tinawag siya, pinuno ng pamilya. May posibilidad kaya na mali ang sinabi ng batang henyo. Nag-isip siya. Siguro nga. Lumundag siya sa lupa. Nag-utos si Tang Shan. Dito na tayo magpapahinga. Magpaputok ng senyas upang tipunin ang lahat ng naghahanap. Tumanggap ang mga sundalo ng utos. Opo, pinuno ng pamilya. Pumutok ang senyas na sumiklab sa kalangitan. Habang nagpapahinga ang mga tao, nagreklamo sila. Hay naku! Nakakapagod naman. Sana tama ang sinabi ng batang henyo. Nagpalitan sila ng usapan. Bakit hindi pa rin natin nakikita ang alupihan na iyon? Totoo nga. Pero mukhang matalino ang batang iyon. Biglang narinig nila ang isang ingay mula sa direksyon ni Tang Shan. Nakita nilang kinakagat niya ang kanyang ngipin at nanginginig na sinabi. Tang Yinzai. Ang batang iyon ay itinuturing na pinakanatatangi sa kasaysayan ng Tang sekta. Siguro talagang pinabayaan na ako ng langit. Sa sandaling ito, may nag-ulat. Nabalik na ang nakatataas na pinuno ng pamilya. Sabay-sabay na bumati ang mga tao. Nabalik na po kayo. Lumapit si Tang Jun kay Tang Shan. Tinanong niya. Wala ka rin bang nakita ngayon? Sumagot siya, opo, ama. Pagkatapos ay nagtanong, wala ka rin bang nakita? Umubo ng mahina si Tang Jun, sige na. Ngunit hindi masyadong maganda ang sitwasyon. Si Tang Yinzi ay makakayanan. Ng 3 buwan na lang. Hindi ko alam kung mahahanap natin ito sa loob ng 1-0 araw. Parehong tahimik ang dalawa at kapwa may parehong nararamdaman. Iminungkahi niya sa kanyang ama. Subukan natin sa timog bukas. Dahil wala pa ring nakikitang bakas. Buntong hininga siya at sumang-ayon. CJ. Biglang nagulat na nagtanong ng malakas si Tang Jun, wala. Pagkatapos, bigla niyang hinawakan ang kanyang noo at tumawa ng malakas. Tama. Iyon pala. Bakit hindi ko iyon napansin? Tama, dito mismo. Nang makita ang sinag ng pag-asa. Nagtakang nagtanong si Tang Shan. Tila may natuklasan kang isang bagay. Tama ba, ama? Ngunit sa hindi inaasahan. Sumagot si Tang Jun, hindi katulad ng sinabi mo. Wala akong nakikitang bakas o pakiramdam. Nagtakang nagtanong siya. Tama. Kinumpirma ng matanda. Dahil walang anuman. Pagkatapos ay dinagdag niya.
Dahil dyan, pakiramdam ko na nandito ito. Nang tumitingin sa paligid, nagsalita si Tang Jun. Sa nakalipas na 3 araw, may natuklasan ba kayong baka sa batuhan na bundok na ito? Sumagot agad si Tang Shan, wala po. Wala kaming natagpo ang anumang bakas. Hinimas niya ang kanyang baba at sinabing, dumi ng mga hayop o tanda ng teritoryo. Walang natagpo ang anumang bakas. Pagkasabi niya, bigla siyang sumigaw. Nang makita niyang natanto na ni Tang Shan ang problema, sabik ang matanda. Tama iyan. Paano mangyayari na sa malawak na batuhan na bundok? Ay walang anumang bakas ng hayop. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang kamay at bumulong, ito ang teritoryo nito. Masayang sumagot si Tang Jun. Tama. Kaya ang lahat ng hayop sa paligid ay tumakas. O naging pagkain ng elephants. Tinapik ng matanda si Tang Shan sa balikat at nagpagaan. Siguradong nandito ang Fan Ban and Tian. Ngayon ay maililigtas na si Inzai. Parang nakakita siya ng liwanag. Kinagat niya ang kanyang labi at sinabi, sa wakas. Bago pa man matapos magsalita ay lumindo ng malakas. Nagulat ang mga tao at sumigaw. Ano ito? May sumigaw, ito. Ano? Dahil sa takot. Natapakan nila ang apoy. Nang hindi nila namamalayan. Sa mismong kinalalagyan ng apoy. Naganap ang isang malakas na pagsabog. Natigilan sina Tang Jun at Tang Shan at sumigaw. Ano iyon? Lumabas ang isang matalim na kuko at malakas na tumama sa lupa. Gulat na gulat ang mga sundalo at nauutal. Iyon di. Unti-unting nahuhulog ang lupa at mga bato sa kanila. Namutla ang matanda at sumigaw. Iyon ang ngi. Unti-unti nilang nakita ang isang napakaraming katawan ng paa na malapit na magpakita. Naglalahad din ng ulo ang isang malaking alupihan. Fan Ban and Santh. Kasabay nito. Sa loob ng bayan, naririnig ang nakagugulo na ingay. Naguguluhan si Xiaolong. Ano ba iyan? Nakaratay siya at nagtataka. Gaano kalaki ang alupihan? Para magulantang ang lahat. Sinabi ko na hanapin lang. Pero binaliktad nila ang buong bundok. Ngumisi si Xiaolong. Isang alupihan na sapat na ang laki. Para lamunin ako. Talagang nasasabik ako. Sobra akong curious. Sa gabi sa bundok, napapalibutan ng mga tao. Ang isang patay na alupihan. Binuksan ni Tang Jun ang kahon. Sinabi niya, ito ang inner core ng Fan Ban and Sense. Napaluha ang lahat sa paligid. Itinago rin ng matanda ang kanyang emosyon. Umiubo siya at sinabing, ngayon ay maililigtas na si Inzai. Luray-luray na lumapit si Tang Shan at sinabi, Ama, mangyaring pangunahan ang mga mandirigmang hindi nasugatan. Upang pumunta sa Sichuan. Nagtakang nagtanong si Tang Jun. Anong ibig mong sabihin? Tumingin siya sa malayo at sumagot. May utang na dapat bayaran. Ang galit dapat ipaghiganti. Nakaukit ang galit sa dugo, ang kabutihan nakaukit sa bato. Nagtakang nagtanong si Tang Shan. Wala pa ba tayong dapat gawin dito? Naalala ng matanda at sinabing, halos makagawa na ako ng malaking pagkakamali. Dahil sa pag-iisip kay Inzai. Inilagay ni Tang Jun ang kahon na naglalaman ng inner core at sinabi, tama. Dapat nating tratuhin. Ang batang henyo na parang isang mahalagang bisita. Kung may gusto ang batang henyo, dapat nating ibigay. Sumagot siya, opo. Hayaan ang mga mandirigmang nasugatan na manatili sa nayon upang magpagaling. Sa panahong iyon, pupuntahan ko ang batang henyo. Dagdag pa ni Tang Shan. Siguro ang batang henyo ay, sa tingin ko dapat nasasabik din siyang malaman ang balita tungkol sa atin. Nakasimangot si Xiaolong. Mayroong mga kakaibang hayop na gumagala sa paligid niya. Hayaang maglambitin sa kanya, sinabi niya. Ano ang dapat kong gawin dito? Pagkatapos lang ng isang gabi, naging ama na ako ng Fan Ban and Tianli. Sa loob ng isang silid, bumulong si Xiaolong. Pag-uwi ko, lalagyan ko ng tela ang itlog at ilalagay sa tabi ng aking unan. Pagkagising ko sa umaga, nakita kong gumagapang na sila sa akin.
Tumingin siya sa mga batang gumagapang sa kanya at sinabi, "Nangitlog na ang mga mahal ko. Magaganda sila at may tenga na parang kuneho." Nakakatuwa. Pinigilan ni Xiaolong ang kanyang emosyon at bumulong. Inaasahan ko na. Ngunit hindi ko inaasahan na ganoon sila kabilis mangitlog. Sinulyapan niya ang isa sa mga sanggol sa pisngi na nakayakap at natutulog sa kanya. Bigla itong nadulas. Nagulat siya at sinabi, "Hoy, huwag kayong masyadong lumapit." Bumulong si Xiaolong. "Ang problema ay hindi ko alam. Kung itinuturing ako ng mga batang ito bilang kanilang ina." Kinakagat ng isang bata ang kanyang damit. "Huwag ninyo akong iwanan." Noong nakaraang gabi, sa isang bangin, ang uring divine insect na iyon ay sapat na ang laki para lamunin ako. Kung hindi ko kayang tiisin iyon, hindi na ako si Fabre. Ang matindi. Sa lihim na tirahan ng Thanban. And sense na natagpuan ko. Habang papalapit ako sa yungib ay may nakakatakot. Sinipa niya ang isang bagay at sumigaw. "Ano ito? Anong ipis na kasing laki ng kamao ng isang tao?" Nahulog ang sulo sa kamay ni Xiaolong. Ang ipis ay nasa isang tabi niya. Lumuhod siya sa lupa. Habang humihinga ng malakas, pinunasan ni Xiaolong ang pawis at sinabi, "Buti na lang." Tumingin siya sa bag at sinabing, "Kung ganoon, mayroon pa ring 3 itlog na ligtas." Hinimas ni Xiaolong ang kanyang ulo at bumulong. Buti na lang at tumigil na ang ulan. Halos hindi ko na mailigtas ang mga itlog. Bigla siyang may napansin. Tumayo si Xiaolong at sinabing, "Hindi ito ang oras para mag-atubili. Kailangan kong bumalik agad para linisan ang mga itlog." Itinali niya ng mahigpit ang bag ng itlog sa kanyang baywang at sinabing, "Sige na." Masayang sumigaw si Xiaolong. "Aking mga batang N8, maghintay kayo saglit. Liliguan ko kayo kaagad." At pagkatapos mangitlog ang mga itlog, umupo siya at nagreklamo. "Kahit na hindi ko nakita ang Thanban N8 na buhay, na mailigtas ang mga itlog na ito, ay malaking swerte na." Ang mga cute na bata ay nagpapagulong-gulong sa tabi ni Xiaolong. Nawalan siya ng kaunting kalayaan. Sinabi ni Xiaolong, "Pero ano kayo? Hindi ninyo ba ako balak iwanan?" Gumapang pababa ang mga malikot sa kanyang likod at bumulong. "Alam ko na hanggang sa pangalawang paglusaw mo. Hindi mo kailangang kumain, kaya hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa pagkain. Pero mahirap kung ganyan kayo kabit sa akin." Biglang napagtanto ni Xiaolong at sinabing, "Kung pupunta ako sa tubig, baka kusang umalis kayo sa akin." Sa isang masamang mukha, ang isang masamang intensyon na lumalabas sa kanyang mukha ay nagdulot ng takot sa mga batang N. Sinabi niya, "Kung gayon, kailangan ko munang maligo." Maagang umaga, si Tangshan, na nagtataglay ng nakabalot sa sugat na katawan, ay pumunta sa isang lugar. Lumakad siya papunta sa isang silid. Malakas na tinawag ni Tangshan, "Henyo, nandyan ka ba?" Nakatayo sa labas ng pintuan, tinawag niya, "Henyo." Nakita ni Tangshan na walang ingay sa silid. Iniabot niya ang kanyang kamay sa pintuan. Itinulak niya ang pintuan papasok at sinabing, "Henyo, papasok ako." Tumitingin sa paligid, walang tao. Sinabi ni Tangshan, "Mga herbal, garapon at maging mga medikal na kahon." Tinitigan niya ang mga herbal at nagtaka. Ang henyong ito kaya ay bihasa sa medisina? Bumuntong hininga si Tangshan at bumulong. Hindi maaaring basta-basta pumasok sa isang walang laman na silid. Hindi ba iyon ang pamahiin? Tumalikod siya at sinabing, "Babalik ako mamaya." Biglang narinig ni Tangshan ang mga kakaibang sigaw. Curious siyang lumingon at bumulong, "Ano ang ingay na ito?" Sa likod ni Tangshan ay ang malalaking garapon. Tahimik siyang lumapit. Binuksan ni Tangshan ang takip ng garapon. Nagulat ang kanyang mukha. Ano ito?" Tumingin si Tangshan. At nakita ang isang gagamba na may hawak na puting bagay. Sa kanyang bibig, bumulong, "Espiritu ng silk." Tumingin siya sa medical na kabinet at sinabing, "Hindi maaari." Lumapit si Tangshan. At binuksan ang isang drawer at nakita. Isang may guhit na kulay kahel. Bumulong, "Butiki." Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Sa loob ng garapon ay may ilang brown na ipis.
At ang palanggana na iyon ay naglalaman ng mga kakaibang itlog. Sa loob ng kahon na ito ay may naglalaman ng mga pinatuyong ahas. Nagulat si Tangshan at hindi makagalaw. Bumulong, isang uri ng butiki. Tila pumapasok siya sa isang lugar na mailahat ng mga nakakatakot na nilalang. Sinabing, hindi ka panipaniwala. Sa isipan ni Tangshan naisip, inaalagaan at pinararami ba niya ang nakalalasong mga hayop? Maging ang tangsekta. Nakilala sa kadalubhasaan sa mga gamot at nakalalasong hayop, ay humihinto lamang sa pamamahala at pagkuha ng mga lason. Paano nila mahahanap ang paraan para kumuha ng mga itlog? Para paramihin ang mga ito tulad nito. Isinara niya ang pintuan at lumabas sa silid at bumulong. Salamat sa maliit na pagkakataon na mailigtas ko ang buhay ng aking mahal na anak na babae. Hinawakan ng mahigpit ni Tangshan ang kanyang kamay at sinabing, kung gayon, ang tunay na pagkakataon ay ang henyong ito. Biglang, sa likod niya, may tumawag sa kanya, nakakatandang senior. Tumugon siya, hindi henyo. Nagmamadaling lumapit si Xiaolong at sinabing, paano nangyari sa braso mo iyan? May nasugatan ka pa ba sa iba pang parte ng katawan mo? Inilagay ni Tangshan ang kanyang kamay sa balikat niya at sumagot. Hindi ito malala. Higit pa rito, ang dapat kong sabihin ay di. Bigla siyang nakaramdam ng isang bagay at bumulong, ito. Ano ito? Sa likod niya, lumabas ang isang masamang aura. Ang pintuan ay nabasag at unti-unting lumitaw ang anino. Isang halimaw ang lumabas ng may buong galit. Nakakatakot ang kanyang mukha. Ngumiti siya at ipinakita ang kanyang matutulis na ngipin. Mabilis na itinulak ni Tangshan si Xiaolong sa isang tabi at sumigaw. Lumayo ka rito. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Senior! Handa na siyang umatake. Binitiwan ni Yun Xiang ang isang pag-atake na ang lugar na dinaanan niya ay nasira. Diretso itong tumama kay Tangshan. Nagtipon siya ng lakas sa kanyang braso at nagpakawala ng isang malakas na atake. Hinarang niya ang isang atake ni Yun Xiang. Nasugatan siya ng malubha at dumura ng dugo. Nagpalabas siya ng isang atake na sumabog sa lahat. Bumagsak si Tangshan. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang bibig at bumulong. Isang eksperto na kasing lakas ng aking ama. Nautal si Tangshan. Kakakayahan henyo tumakbo ka. Pagkatapos niyang sabihin, hinawakan na ni Yun Xiang si Xiaolong sa liig at itinaas ng mataas. Nahirapan siyang huminga at paulit-ulit na tinawag ang T-Sensi. Senior! Tumawa si Yun Xiang ng may kasiyahan. Tumawa siya at sinabing, narinig ko na ang mga bastos ng tangsekta ay pumunta sa hainan. Kaya sumilip ako. Ngunit ang ahas ng Drug God Clan ay nasugatan. At nag-iisa lang. Mahirap na tumayo si Tangshan. Umubo siya ng ilang beses at nagtanong, sino kang senior? Bakit mo sinasaktan ang henyong ito at ako? Tumawa ng malakas si Yun Xiang at sumagot. Malalaman mo rin ang isang bagay. Kung titingnan mo ang mukhang ito at ang pula kong kamao. Ginawa ako ng ama mo ng ganito. Hijutsu Rasatsu Takayun Xiang, ako nga iyan. Naalala niya ang dating anyo nito at bumulong. Si Takayun Xiang, balita ko ay nasugatan ang kanyang ulo. At nahulog sa bangin sa tabi ng dagat. Mukhang nakaligtas siya. Nakita ni Tangshan na nagpupumiglas si Xiaolong sa mga kamay. Ni Yun Xiang kaya sumigaw. Hindi kasali sa atin ang henyo na iyon. Pakawalan mo siya. Sinabi niya. Kung gayon ay ipagpalit ko ang aking buhay sa bata na iyon. Habang hawak siya sa liig, nagpapasalamat siyang nagsabi. Hindi ko gusto ang taong humawak sa akin. Kahit na konti lang, kailangan nilang mamatay. Dimon may mataas na lakas na gumagawa ng kasamaan sa mundo. Kinagat ni Tangshan ang kanyang ngipin nang may galit at bumulong. Ang demon na iyon. Sa wakas, parang wala kang balak na pakawalan ang henyo. Sa sandaling iyon, hindi na makaya ng binuong lieg si Xiaolong. Tumawa ng malakas si Yun Xiang at sinabing, mamatay ka. Sinabi niya ang bawat mahirap na salita. Pakiusap tulungan ako. Ang anyo ng paalam ni Xiaolong ay nagdulot ng pagsilay ng liwanag sa dilim. Ang mga Xiaolong Ban in Sense ay lumabas mula sa kanyang katawan. At dumikit sa braso niya. Kinagat ng mga bata ang katawan ni Yun Xiang. Nagulat siya. Ano din sense? Dali-dali siyang pinakawalan ni Yun Xiang at pinagsikapan ang mga Ban in Sense. Sumigaw. Hindi bale.
Ang Enhi Senru ay maaaring mapanganib sa akin. Takayon siyang. Ibinomba ng mga bata ang kamandag sa kanyang katawan na nagdulot sa kanya ng pagdura ng dugo. Bumagsak siyon siyang at sumigaw, sumpa. Pagkatapos ng salitang iyon, hindi siya gumalaw sa ilalim ng kanyang paanan. Nagulat na bumulong si Xiaolong, Diyos ko. Patay na siya. Sinipasipan niya ang katawan niya at sinabing, Uy, buhay ka pa ba? Nagulat at nabigkas si Tangshan. Hindi siya isang mahalagang bisita. Ang henyo na ito ay Pinuto ni Xiaolong ang pangyayari sa pamamagitan ng pagsundot kay Yun Xiang gamit ang kahoy. Dapat siyang maging isang miyembro ng tangsekta. Sa templo, ilang araw matapos bumagsak si Takayun. Narinig ang isang buntong hininga sa silid. Inaalagaan ni Wei Xiaolong si Tangshan. Na may sakit sa kama. Nagpasalamat siya. Henyo, Nang marinig niya ang kanyang sinabi niya, hindi na ako maaaring mag-atubili pa. Kung sasabihin mo sa akin ang lugar kung saan ka nagmula, pupuntahan ko at titingnan. Pagkatapos magsalita, ahihiyang tumalikod siya at kamot-kamot na napaisip. Hindi ko maaaring iwanan mag-isa si senior dito. Ngunit hindi ko rin maaaring tawagan ang doktor. Nang marinig iyon, nagmadaling sinabi ni Tangshan. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng ilang araw ng pagpapagaling, magiging maayos din ako. Natigilan siya at naisip. Naligo na ng dugo ang matandang ito. At nagsasalita pa rin ng mahinahon. Naalala niya ang panahong iyon. Kadarating niya dumura ng dugo habang pinapanatag ako na ayos lang siya. Agad siyang tumutol. Huwag mong sabihin iyan. Ang kalagayan mo ngayon ay kritikal. Habang humihinga, sinagot ni Tangshan, ayos lang. Takot niyang patuloy siyang pag-alalahanin. Idinagdag niya. Isa akong martial arts personality. Lubhang nagulat si Xiaolong dito. Nagtaka siya. Martial arts personality. Gusto niyong sabihin na ang mga taong marunong lumipad at gumamit ng kamay? Ngumiti siya ng mahinhin at sumagot. Hindi lahat makakagawa niyan. Ngunit maaaring ituring na tama. Nagulat siyang nag-isip. Kahanga-hanga. Mayroon niyang kakaiba sa mundo rito. Kung hindi, walang katuturan kung mayroong alupihan. Nakasing laki ng bahay. Pinuto ni Tangshan ang kanyang pag-iisip. Kung tutuusin, henyo ka na nailigtas ko ang buhay. Ito ay isang malaking utang na loob. Kahit na medyo kakaiba, ngunit hahayaan mo akong formal na bumati. Ipinakilala niya ang kanyang sarili. Ako si Tang Sushan, mula sa angkan ng tangsekta ng Sichuan. Ipinakilala niya rin ang kanyang sarili. Ako si Wade.